titingnan nyo po, alam naman po natin mga kababayan na umiinit na ito pong nangyayaring investigasyon sa maanumalyang flood control. At syempre, dahil nga umiinit na yan mga kababayan, hindi na po maikakailan na may nangyayari na suhulan para hindi makulong yung mga politikong sangkot at yung mga malalaking personalidad na posible pong masangkot ang pangalan. Dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa Abante, tunay na tabloidista, sabi daw po mga kababayan dito ni Secretary John Vic Remulla, o DILG Secretary John Vic Remulla, meron daw pong nag-alok ng 1 billion sa kanilang dalawang magkapatid. Dito po kay Ombudsman Remulla mga kababayan at dito po kay Secretary John Vic Remulla. So sila daw magkapatid inalok ng 1 billion pesos. So ano po ang dahilan kung bakit mga kababayan sila inalok? Dahil nga sinasabi nila dito, tinanggihan daw po nilang dalawang magkapatid yung alok sa kanila na 1 billion pesos. So ngayon ito basahin po natin. Sabi po dito mga kababayan, yan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na inalok umano sila ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla sa halaga ng 1 billion para umano matapos ang isang kaso. Sabi pa dito, sa panayam sa Politico Talks ng Billionaire News, News Channel, ikinuwento ni John Vic na may lumapit sa kanya sa pamamagitan ng isang intermediary, tama ba? Intermediary at nag-alok ng malaking halaga para sa kanila ng kanyang kapatid kaugnay ng flood control scandal mga kababayan. So ibig sabihin, sinasabi po dito ni Secretary John Vic Remulla na may lumapit sa kanya. Inalok sila ng 1 billion pesos para po sa kanilang dalawang magkapatid. So para paghatian, mga kababayan, at alam naman po natin na kapag pinaghatian yan, nasa tigpa 500 million pesos yung dalawang magkapatid. Pero sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung pagkakasabi ni Secretary John Vic. May lumapit sa akin through an intermediary. Tama ba? Imedyari na nag-offer sa aming magkapatid ng 1 billion para matapos na ang kaso nila, ani ni John Vic. Dagdag pa niya, agad nilang tinanggihan ang alok. Sabi namin, no deal. Nabigla ako roon. Sabi ko na lang, huwag na. At eto pa daw mga kababayan, hindi na tinukoy ng kalihim kung politiko o kongresista ang nag-alok sa kanila ng malaking halaga. Samantala, sinabi rin ni Secretary John Vic na umabot na sa mahigit 20 billion ang mga na-freeze na asset ng mga sangkot sa naturang iskandalo mga kababayan. Posible pa raw umakyat ito sa 100 billion habang nagpapatuloy ang investigasyon. So ngayon, alam naman po natin mga kababayan sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong mga matitinding investigasyon na ito sa maanumalyang flood control, lalo na at magsisimula na po ulit mga kababayan ito pong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dyan po sa maanumalyang flood control at mas marami pa po kayong pangalan na maririnig mga kababayan o mga pangalan na masasangkot dito po sa maanumalyang flood control na ito. So ngayon na nakakapagtaka lang kasi dito kay Secretary John Vic Remulla, bakit hindi niya sinabi kung sino yung politiko na yan at kung sino yung nag-alok na yan sa kanila ng 1 billion pesos. Kasi mga kababayan, kung iisipin po natin, yan po ay panunuhol. Bribery po yan mga kababayan. Talagang mabigat-bigat na kaso rin yan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kung iisipin nyo pong mabuti, dapat kaagad na sinampahan na agad ng kaso o kaya inireklamo na lang ni Secretary John Vic Remulla yung nag-alok sa kanya ng 1 billion pesos kung may katotohanan man po yan. Ako, hindi naman ako against kay Secretary John Vic Remulla, pero sa ganyang klase ng sitwasyon po kasi, iba dapat kung tapat ka sa tungkulin mo, dapat pangalanan mo na yan o kasuhan mo na yung nag-alok na yan. Kasi napakalaking halaga nung, yung ibinibigay sa inyo, yung iniaalok sa inyo para po sa katahimikan ninyo at para ayusin o i-absuelto na itong mga taong ito na nasasangkot sa maanumalyang flood control. Diba mga kababayan? Kasi napakalaki ng kinulimbat nila sa pera ng taong bayan at dapat mga kababayan kapag ganyan na nanunuhol na, abay ibang usapan na po yan. Dapat po yan na kasuhan or di kaya naman pangalanan at ipakilala sa publiko yung nanunuhol na yan para alam ng taong bayan kung sino po yung personalidad na yan. Ano po mga kababayan? So bukod pa po dyan, kung titingnan nyo, since painit na nga po ng painit, ito pong investigasyon sa maanumalyang flood control, talagang yun daw pong protege
ni Secretary Sani Angara, mga kababayan, na si Ulaybar, posible daw pong iparesto kung hindi daw po sisipot sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At yan po, mga kababayan, ay babala ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, o ni Senate Pro Tempore Ping Lacson. So ngayon, ito pakinggan po natin. Posibleng ipa-aresto ang sinasabing protege ni Education Secretary Sani Angara na si dating Education Undersecretary Trigib Olayvar. Yan daw ay kung hindi pa rin siya sisipot sa susunod na O sabi dito, kung totoo, kaya nga, di ba dapat pangalanan niya kung may katotohanan man yon? Pero hindi ko sinasabi na nagsisinungaling. Si Secretary John B. Cremolya, ang sa akin lang, mga kababayan, di ba mas maganda na malaman ng taong bayan kung sino po yung mga sangkot na yan at kung sino yung mga nanunuhol na yan. Di po ba? Sa akin, kung akong inalok ng ganyan at tapat ako sa aking tungkulin, papangalanan kita sa publiko. At kasunod nun, pakakasuhan na rin kita ng bribery, panunuhol yan . Bawal yan, labag yan sa saligang batas. Kung totoo man yan. Mga kababayan, di po ba? Kasi mahirap kasing sasabihin mo publicly pero wala kang ginawang aksyon. Para sa akin anyway, tuloy pa natin. Senate hearing, ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson. Isa si Olayvar sa mga umano'y miyembro ng tinaguriang Angara 5 na iniuugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Nako. Sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Olayvar ang naglalakad daw ng pondo para sa mga maanumalyang proyekto. Bilang bata umano ni Angara, siya rin daw ang nagkolekta ng 12% kickback para sa kalihim na dating nagsilbi bilang chair ng Senate Finance. Eto mga kababayan, sinasabi ko naman po sa inyo kapag ka nababanggit ang pangalan, hindi po natin pwedeng ipagtanggol yan. Ngayon mga kababayan, kung mapapatunay na talagang sangkot, ito pong si former senator na ngayon ay sekretary ng DepEd na si Sani Angara, dapat po siyang managot. Diba mga kababayan, lalo na at kung sangkot po siya dyan sa mga kickback na yan at sangkot po siya sa maanumalyang flood control. Kasi unang-una, pera po ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. At karapatan naman ng taong bayan na mag-demand na dapat yung mga yan ay mapapanagot po lahat. At the same time, dapat masibak po sa pwesto ito pong si Secretary Sani Angara kung mapapatunayan na siya po talaga ay sangkot sa mga anomalyang flood control at mga kickbacks. Anyway, tuloy pa natin. Finance Committee. Mag-follow sa aming mga... Kasi hindi naman po pwede nating ipagtanggol yung mga yan kung alam na natin na mali na. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kung matibay yung ebidensya laban sa kanila, dapat na po silang mag-resign sa kanilang pwesto por delikadesa. Kasi unang-una, kapag ka may bahid ka na ng korupsyon, hindi ka na pwede na umupo o manungkulan man sa pwesto na inalalagyan mo. Kaya nga kung matibay ang ebidensya at mapapatunay na talagang sangkot, ito pong si Secretary Sani Angara, dapat po siyang mawala sa kanyang pwesto bilang sekretary ng DepEd, mga kababayan, kung matibay ang ebidensya laban po sa kanya. Kasi unang-una, ito pong si Ulaybar, pinangalanan po yan ni former Undersecretary Bernardo, mga kababayan, na isa daw po sa talagang nangungulekta, mga kababayan, ng mga kickbacks para daw po kay Secretary Sani Angara. So ngayon, kung mapapatunayan na talagang sabit siya dyan, dapat po siyang managot. Mga kababayan, at bukod pa po dyan, kung mapapansin ninyo, talagang alam nyo, kahit pa paano, bumibilib din ako dito kay kay Secretary Dizon. Kasi kung mapapansin nyo, mga kababayan, si Secretary Dizon po ang titistigo sa kaso ni Saldico sa Sandigan Bayan. Di ba, nasampahan ng kaso po si Saldico na dyan po sa Sandigan Bayan ng plunder ata po yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, sabi po dito sa Abante, tunay na tabladista, ito daw pong si Secretary Dizon ay titistigo sa kaso daw po ritong si Saldico sa Sandigan Bayan. Sabi po dito, basahin po natin yung nilalaman. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na harap siya sa Sandigan Bayan na titistigo kaugnay ng kaso ni dating ako Bicol Party List, Representative Saldico. Sabi pa dito, ayon kay Dizon, nitong Lunes, nakatakda ang paglilitis kay Ko sa Enero 20 kaugnay ng kasong isinampa laban sa mambabatas
na may kinalaman sa umano'y irregularidad ng mga flood control project sa Oriental Mindoro. On January 20, ako ay magtitistigo, sabi po ni Secretary Vince Dizon, sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Saldico. Ako ay magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Saldico sa ad ng kalihim. So ibig sabihin, ang makakalaban dito ni Saldico mga kababayan at titistigo laban po sa kanya ay walang iba kung hindi etong si Secretary Vince Dizon. Yan yung mga dapat tinutularan. Diba mga kababayan? Handang kalabanin kahit sino, mailabas lamang po ang katotohanan at mailabas lamang po yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi hindi po biro ang ninakaw ng mga yan sa pera ng taong bayan. Kaya nga nagtataka ako dun sa iba, bakit pinoprotektahan pa nila yung mga nasasangkot dyan. O wala akong pinapangalanan kasi maliwanag naman na may mga dapat managot dyan, katulad po nung katulad po nung nai-issue sa 51 billion pesos, pero hindi man lamang humaharap mga kababayan sa mga patawag sa kanya at tila tinatakbuhan yung mga posibleng pananagutan po niya. Di ba dapat kapag kaganon mga kababayan, iniimbestigahan din yung personalidad na yan kasi hindi po biro yung 51 billion na nai-issue sa kanya na sinasabi na nakulimbat niya dahil hindi po alam kung saan po dinala. Di po ba mga kababayan? So anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Dagdag pa ni Dizon, syempre, dahil ako ang complainant sa maraming mga kaso, sa maraming mga kaso na to, makikita nyo kung magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo. Sa susunod na buwan, patuloy nitong proseso nating pagpapanagot sa mga dapat managot. Yan po yung sabi mga kababayan ni Secretary Vince Dizon. So ibig sabihin, may mga masasampahan ng kaso ulit sa mga susunod na linggo o susunod na buwan at makikita po natin mga kababayan kung sino po yung magtitistigo laban po sa mga masasampahan ng kaso na yan. Kaya nga kung makikita ninyo, talagang may mananagot at may mananagot po dito. May makukulong at may makukulong po dito kasi hindi naman papayag si Secretary Vince Dizon na matatalo yung kanyang kasong ipafile. Diba? Hindi naman siya papayag na siya po ay magmumukhang talunan dun sa mga kasong ipafile niya laban po mga kababayan dun sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control. Diba? Kaya nga, bakit may nagpa-flag? Tanggalin nyo yung mga nagpa-flag nung comment mga kababayan. Mukhang DDC tata ito. Mukhang DDC tata. Inaatake na ata tayo ng mga DDC at masyado nasasaktan. So yan, mga kababayan ang tingin ko dito, ang basa ko dito, hindi papayag si Secretary Vince Dizon na matatalo siya sa mga kaso na ipapile niya laban po dun sa mga sangkot katulad nitong sina Joel Villanueva mga kababayan, Saldico, Jinggoy Estrada, Ramon Bong Revilla. Hindi naman siya papayag na matatalo siya sa mga kasong ipapile niya laban sa mga personalidad na posibleng makasuhan po niya. Ano po, kaya tingin ko dito, makukulong at makukulong po talaga, mananagot at mananagot po talaga yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, mga kababayan. So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo, ano po ang basa ninyo dito po sa ginagawang aksyon na ito ng ating pamahalaan? Sa tingin nyo mga kababayan, may mga makukulong ba na senador bago po matapos ito pong taon na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan.